Si Baste, may pag-aming naganap. Tatakbo siya o hindi sa 2028? Anong posisyon ang kanyang tatakbuhin? At may sinabi rin siya, dito kay Bongbong Marcos. May inamin, napaamin si Baste. A higher office. Why would I? Hindi. Because there was a survey. Tired and sick of it all. So kung tatakbo raw siya, siguro ang tanong kung tatakbo siyang senador, hindi daw. Bakit pa? Bakit ba daw? Ayaw na niya. Alam mo, nung nakausap namin si Baste, even before, etong huling punta namin sa Davao, nagkausap-usap kami nitong si Mayor Baste, talagang ramdam namin na gusto niya magstay sa Davao. Pero bukod pa niyan, yung unang kausap namin way back, bago pa kinidnap si PRRD, malaki po ang plano niya sa Davao. Talagang gusto niya parang gawing Japan nitong Davao. Gusto niyang pagandahin yung infrastructure ng Davao. Kaya wala muna siyang pangarap para sa national position at yan na may napakaganda. Sabi nga, kaya naman talagang lumakas ang Duterte dahil napakita nila kung paano nalinis ng Duterte ang Davao. Tanungin po ninyo ang mga taga Davao. Marami po kaming kilalang taga Davao at sasabihin, especially yung mga datihan na napakagulo ng Davao. Kaya mahal na mahal nila ang Duterte, hindi dahil sa pagiging panatiko. Nakita nila, pumunta kayo ngayon. Maglakad kayo sa gabi. Napakapayapa. Nasa Mindanao po ito, ha. Grabe po ang problema ng Davao before. Paano nalinis? Yan yung sinasabi ko na dapat naman inaayos ng gobyerno. Yan ang inaayos ng Kongreso. Diba? Kesa flood control. Nakita nyo, pinakita namin yung tulay. Diba? Anong ibig sabihin? Gumawa ka ng mga bagay na ikauunlad ng iyong bansa na kahit patay ka na, pinakikinabangan pa. Unlike, pag ninakaw mo yung pera, ikaw lang nakinabang. Pag tinanong, anong napatayo mo? Wala. Nga. Pag-usapan natin to. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that like the provinces will benefit from it, then why not? Diba? Gaganda Davao pag maayos yung presidenteng nakaupo. Kita mo, pangit na ngayon, nakaupo ngayon. Pero tuloy-tuloy, may libre pang bus service ang mga taga Davao. Binili galing sa sarili nilang pera na dapat pinuproduce ng national. I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Ano ibig niyang sabihin? Na kaya niyang makapagtrabaho kahit kaninong kulay. Yan ang ibig sabihin ni Mayor Baste. Basta nasa sound mind. Parang, ano ba sound mind? Parang nasa katinuan. Parang sinasabi niya rito, hindi katulad nitong buang na si Bongbong Marcos, itong baliw na si Bongbong. Tingnan nyo naman talaga magsalita si Bongbong Marcos, di ba? I mean, wag na natin pansinin yung kanyang pagkautal-utal. Wag na natin pansinin yung kanyang pagkangiwi-ngiwi. Yun na lang saysay nung kanyang mga sinasabi. Wala talaga. Lahat ng mga sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Yung mga sinasabi niya pabaling-baling. Kaya wala talagang kakwenta-kwenta eh. Alam mo, kaya hindi sila nagkakamali na gusto nilang i-impeach si BP Sara. Hello? Kahit i-impeach nyo si BP Sara, akala nyo ba mananalo si Martin Romualdez? Pagpalagay natin ma-impeach si BP Sara, tingin nyo mananalo si Risa Ontiveros? Sa tingin ninyo mananalo si John Vic Remulla as president? Hindi. Maghahanap ang taong bayan. Andyan pa si Basti At kung hindi man tumakbo si Baste at kahit ma-impeach si BP Sara, maghahanap ang tao, didistansya sila kay Bongbong Marcos. Didistansya sila kay Bongbong Marcos. Itagaan nyo yan. Ang iboboto ng taong bayan, yung kalaban ni Bongbong Marcos. Hindi yung kain suka. Yung ngayon, nakikipaglaban kahit delikado. Diba? Kaya hindi nyo ba napapansin? Kahit anong paninira nila kay Sara, lalong tumataas. Bakit? Palpak si Bongbong Marcos eh. Kung matino si Bongbong Marcos,
at nalagpasan niya. Imagine niyo to, nalagpasan niya yung ginawa ni PRRD noong 2016 to 2022. Yang sira nila kay Sara, posibleng umepekto, di ba? Posibleng walang nalunod sa baha, walang nakawan. Masaya ang taong bayan. Ano magiging epekto nito? Yung susunod na presidente, sigurado Marcos. Tama o tamang-tama? Posible yun. Bakit? Napakita nila yung tama eh. Ang problema natin, si Marcos. At kita ng taong bayan yan. Kaya hindi sila dapat nagfo-focus kay BP Sara.